Huntahan lang, Huntahan, yes. oo. Sa Tagalog, huntahan eh. Mhm. Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano magiging ligtas ang mga nakatatanda sa panahon ng disasters and emergencies at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang mga opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa senior citizens. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Lunes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa HelpAge Deutschland, Action Deutschland HIF o ADH at the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development o BMC. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Okay. Hello. Hello Okay, po. good afternoon everyone. Magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating makabuluhang program on FB Live, brought to us by, of course, COSE, Coalition of Services of the Elderly, ang Senior Citizens Tips, time for information and public service. Today, this is our fifth episode for this year, 2024, at ang ating tatalakayin ngayon. This is a very significant topic to talk about, ay tungkol sa mga kababaihan, dahil this is in celebration of the Women's Month dito sa ating bansa at internationally also. We have the International Women's Day. Sabi nga nila, kababaihan, may karapatan at kakayahan. So tawagin ko muna, before that, tawagin ko muna ang aking katandem ngayong araw na to kasi wala si Ma'am Salve at saka si Sir Floro. They are all super busy. So kami muna ni Ka-Oscar, yung aking katandem, every time na kami ay talagang kami ang nagre-replay sa kanila o gumaganap sa kanilang mga roles. So Ka-Oscar, bati ka muna. Hello, magandang hapon po sa ating lahat at muli tayo nakasama na naman sa Time for Information and Public Service ng COSE. Papasalamat tayo at tayo ay laging nagiging bahagi ng napakalawak na programang ito na nagbibigay ng impormasyon. Ika nga ay hindi lamang sa pangkasalukuyan kundi panghinaharap at yung mga usapin na napakahalaga para sa ating lahat. Kaya dyan lang po kayo at we will try our best na makapagbigay sa inyo ng mga impormasyon na maaring makatulong sa atin, hindi lang sa akin, hindi lang sa kanila, kundi sa atin lahat. Ngayon, ang paksa po natin, bagamat ako ay nasa kabilang bakod, ay apektado rin kaming mga kalalakihan. Kaya welcome po ang inyong mga feedback, ang inyong mag-feedback po kayo, mag-PM po kayo. At subukan nating masagot ang mga yan. Salamat po. That's right. Sir Oscar, kung meron po silang mga suggestions, at meron silang mga mungkahi o kahit anuman, feel free, to just write down dyan po sa ating chat channel, box. Yes, sa chat box natin, at we will try to answer them and to address all of those, So, bakit ako ngayon naka-purple, Ang damit ko ngayon, ha? Ngayong hapon na to, we are greatly honored, to have with us today, an advocate for women's rights,
Pakilala ko ito. We met sa General Assembly last last year, no, sa NAPSI, no. Walang iba, syempre, magaling itong taong to, no. Let's all welcome, no, si Miss Leoncia Garcia. Ma'am, ipakilala po ang sarili natin. Magandang hapon po, Ma'am Marichu, tsaka Sir Oscar. Ako na magpapakilala sa sarili ko. Ako po ay since mga 1986 nagsimula sa mga usapin, no? Nung kinakraft yung ating konstitusyon pa. Yung 1987 na konstitusyon. Naging matindi ang mga 86 ba yun, sir? 86. Basta 86. Kung di ako nagkakamali. Opo. Po yun siya. Ang tawag dito, matindi ang mga usapin, no, sa pagsulong ng mga iba-ibang issue. Doon po ako unang na-expose sa mga usapin na yan. Tapos ako po ay nagtrabaho sa iba't ibang NGOs noon. Nagtrabaho po ako sa Center for Community Services sa Ateneo, Lingap para sa Kalusugan ng Sambayanan, ang aming mga advokasya tungkol sa health and safety in the workplace. Tapos, ayun, yung Labor Education and Research Network na ang amin naman advokasya ay tungkol sa usapin ng kababaihan at manggagawa din. Gender coordinator po ako doon. Tapos, may mga ilang projects na na-involved din ako sa construction, yung health and safety sa construction, pag-organisa ng kababaihan sa komunidad, mga solo parents. Tapos yun po, nung nakapasok po ako sa ahensya ng gobyerno, naging member ng Gender and Development Committee. For 20 years, I've worked with the government po. At parang dala-dala ko yung advokasya na kapag put up kami ng daycare center para sa mga anak ng mga empleyado, mga ganyan. So nasa LGU kayo, ma'am? You work with the government and under what office po? Sa PhilHealth po ako. Human Resource Development po. Okay, thank you very much. Meron po ba kayong organisasyon, no, na since you are an advocate of, the women's rights and a lot more, ay meron ba kayong organisasyon ngayon na kasapi po kayo? Actually, nung umalis ako sa labor po, membro po ako ng Makalaya, mga women workers noon, pero hindi po ako ganun kaaktibo ngayon. Pero miyembro po ako ng ICM affiliates. Mga babae naman ito na mas sa faith yung tinututukan, mga advocacies na iba-iba, pero mas maliit lang po na grupo. Tapos miyembro din po ako ng cooperative at very recently doon sa S4S kasi nag-member ako dati sa online, pero ngayon yung formal launch ng yung S4S. Sa UP yun. Sa UP. Are you a senior citizen na ba? Hindi pa, you're still young. Senior na. Really? Kasi she was senior na po, 63 na po ako. She was with us talaga. She volunteered, no, doon sa aming sa General Assembly ng NAPSI. She was there sa all basic sectors. Kasi na-invite po ako mag-document. Documenter ako doon. Yes, documenter, correct. Oo. Well, anyway, ito, no, kasi since we are celebrating, ma'am, ng ating Women's Day, Women's Month, actually, dito sa Pilipinas, no? So, 1 month ito na activities, all for women, no? Kumusta naman po ang kalagayan o ang situation ng ating mga kababaihang Pilipino? Kasi sinasabi nga nila, we are the weakest link, no? Hindi naman weakest link, palagi yun yung pala, it's just a misnomer, no? So I just want to know kung ano ng kalagayan ng mga kababaihan, anong sitwasyon nila ngayon dito sa ating bansa.
Actually po, ang aking tingin, siguro naman nakikita nyo rin at nararamdaman, Mama Richu, di ba? Mhm. Tingin ko, in terms of yung kalagayan talaga, Mhm. kaunting-kaunti pa rin ang pag-unlad, ang pag-usad. Although, Mhm. siguro pagdating sa ilang legal na usapin, may mga Mhm. pagsulong man kasi pag titignan ko nung nag-advocacy kami 1990s yun Mhm. tungkol sa anti-sexual harassment, 'di ba? Kasi Mhm. kung araw yung mga hotel workers talaga silang nahaharas ng mga clients, 'di ba? Tas Yes. ang mga suot kasi nila, 'di ba? Mga suot nila, Mhm. pinapasuot sa kanila yung mga plunging neckline at saka matataas na slit. Pero yun, unti-unti yun nanalo tayo, 1995, Mhm. naging batas yung anti-sexual harassment law. Ah, Pero hindi pa siya noon, para lang siya sa workplace at saka training environment. Pero ngayon, Okay. ngayon, very recent, 'di ba, yung ating Safe Spaces Act, tawag nga nila bawal bastos. Mhm. Hindi na lang Mhm. sa workplace at saka sa training environment. Kahit sa Mhm. labas, pag may sipol-sipol dyan, may nang-chancing-chancing sa mga lugar na public, sa Mhm. sasakyan, ganyan, pwede na magreklamo. Okay, so they So, are being protected. unti-unti tingin ko may pagsulong in terms of consciousness Mhm. at sa legal. Isa pa, nung araw, 60 days maternity leave, ang Mhm. may trabaho. Ngayon, na-enjoy na ng apo ko yung 105 days maternity leave. Mhm. Ah, nung araw kami, 60 days lang. Nung nanganganak ako, 60 days lang ang Tama, tama. maternity Oo, leave, 60 di days ba? lang, 2 months. Oo. so, Ngayon, may uh, 105. Although, medyo mas mababa pa rin yun sa international, pag tinignan mo yung mga international na sa ILO, parang mga 3 months, di dapat mga Mhm. 4 months. So ibig sabihin mga 120. Pero anyways, from 60 to 105, medyo may kaunti ng dagdag at may parental, meron na rin tayong paternal leave, no? Yung mga tatay pwede Yes, mag-leave ng yes, 5 oo. araw. Mhm. Yun, uh, ano pa ba? Yun, yung violence against women and children at ma-consider na rape, no? Pwedeng marital rape, pwede ring kahit sa loob ng ano ng ugnayang mag-asawa, pwedeng may marital rape, no? O pamimilit, no, sa pakikipagsiping at pakikipagsal. Mhm. na, Ah, sige Sir Oscar, sige. oh, naulit niyo yung BAUSI, Wow, Oh, see. Violence Against Women and Children. opo. Matagal na namin isinusulong, maging dito sa local muna, maging sa NAPSI, yung isama ang sa senior doon. Opo. Regardless, hindi na kinakailangan ikay women. Paano? Pagka lalaki ang may naabuso, o may mga Opo. inaabuso rin. Opo. So, matagal na namin, pero wala kaming makasamang, very, very little ang mga support we are getting. Kaya yun din ang gusto ko, because retired na po ako sa NAPSI. Naka 9 years na ako. Kaya Ah, natapos na ang term. okay. Kaya oh, Pero kaya Sir Oscar, sige po. Sir oh, Oscar, naisip ko lang po, baka maligtaan ko. Kaya po actually, 'di ba sabi niyo pwede ring maabuso ang mga lalaki. Totoo naman po 'yon. lalo na Ah, yung mga matatanda. Opo, matatanda at mga bata rin, 'di ba? Oh, Kasi meron po akong experience, friend ko, yung kanyang anak may experience ng na parang napansin niya may nag-iiba yung anak niya. Yung pala molested ng isang house help. mm, Mga Mm. ganun. So lalaking bata yon. So oh, Mm. hindi naman, kumbaga po, hindi naman nga exempted kahit sino sa violence. Pero sa kultura kasi natin, hindi madaling magreklamo yung namolest ng lalaki, di ba? Kasi nga It ang is ating always talaga kultura, babae.
parang ang dahil mga lalaki hindi pwedeng maabuso. Parang ganon ang Oo. mindset, di po ba? At saka kalimitan ng involved diyan pamilya. Ayan, sinabi nyo, Yeah. sir. Oo. Alam Nahihiya. nyo, Nahihiya. opo. Actually, isa sa very recent na experience, merong isa kaming dating neighbor na tawag dito na humingi ng tulong. Parang sabi niya anong gagawin. Kasi nagreklamo na pala sa pulis, ganon. Na molest yung bata. Oo. So, syempre po, ano to sa loob ng tahanan. Di syempre, yung sinasabi nyo nga, dahil involved ang pamilya, di ba, ganun. Kaya mahirap. No. Dinala sa, may mga center naman na tumutulong, may mga center, at saka ang DSWD, pagka minor, di po ba, pag minor kasi yung na-involve, mas di po ba, mas tinutulungan ng pamahalaan yun kasi mga minor, di po ba? Pero and there is also a desk doon mismo sa barangay, yung VAUSI desk, no, for complaints. Women's desk, opo. Lahat meron ng talaga barangay desk. dapat may women's That's desk. right. Kasi sila yung nasa community, sila yan talaga ang exposed, no? Unfortunately, I attended dito sa probinsya because I'm in Leyte. I attended a seminar on that dito sa VAUSE, no? Hindi naman ibig sabihin, no, protected sila, pero may proseso eh. There is a process, no, na siyempre naman it's an emergency if ever halimbawa ang kaso ay rape, no? Immediate kaagad yan, di ba? So, natutugunan naman ng ating mga LGUs, no, with regards to that, at yung meron talaga silang mga tao doon. We also have mga DSWD officers na sila po ay talaga nag-address nito, no. Well, balik tayo dito sa kababaihan, no, kasi itong VAUSI, tama nga naman si Cosca, bakit ang women lang at children, wala yung men, no? Na-discuss din yun, but we also have so many, sa human rights, meron din tayong mga batas that would also protect us, no? All of us, it's not only VAUSI, but kadamihan ng problema down in the communities ay VAUSI talaga cases, no? Anyway, Ma'am Leoncia, no? Itong itong Women's Month dito sa ating it started yung ating theme, no? Parang recurring theme siya, no? Since 2023 until 2028. So since 2023 hanggang 2028, ito lang yung theme for gender equality and inclusive society. So hanggang ba ngayon ay hindi pa din ito tinatanggap, no? Kasi kung ito yung tema ng Women's Month, no? Ay Women's Month, no? Every year until year 2028. So ibig sabihin talagang consistent sila doon sa sa panawagan nila sa ating pamahalaan. So ang tanong ko po, ano ba yung mga pangunahing issues, no, na ng mga kababaihan, at paano naman ito matutugunan ng ating local government, at saka ano bang mga issues na mga very common, no, na kailangan, no, ay ang ating pamahalaan ay mag-participate na at tugunan na po ito. Actually, Ma'am Marichu, sa tanong mo, dahil na-involve ako sa government, ang strategy ng gobyerno ng Philippine Commission on Women ay gender mainstreaming. Opo. Ang ibig sabihin, yung gender mainstreaming, lahat ng ahensya ay sa kanyang mandato, dapat ipapasok niya ang gender doon. Ibig sabihin, halimbawa, kung DSWD, dapat ang mga staff ng DSWD naiintindihan nila itong mga problema at saka yung marunong sila mag-handle ng mga issues na ito. Ganun din sa DOST, halimbawa, or sa Department of Health. Pati nga po sa mga hospital, kailangan very sila, cautious and sensitive. Halimbawa, pag-examine sa mga babaeng may sakit at saka yung privacy, mga ganon. Yun yung ng pamahalaan. Kaya nga po, pati halimbawa sa LGU, DILG, may mga training po on gender mainstreaming
paano nila ipapasok sa lahat ng mga gawain ang gender. Kasi hindi lang naman siya usaping babae-lalaki. Usapin din po siya ng kapangyarihan. At sino ang nagdedesisyon. Halimbawa sa mga proyekto, halimbawa nagproyekto ang DPWH, dapat yung meron pong checklist na nakalagay doon sa GMF, Gender Mainstreaming Evaluation Framework, na sasabihin doon na konsulta ba ang mga beneficiaries, ang mga babae, nag-participate ba ilan ang nag-participate na babae, ilan ang nag-participate na lalaki, para ma-ensure na may equal participation ang babae at lalaki sa mga proyekto at saka sa lahat ng mga gawain pampamayanan, no? At saka pangtahanan. Kasi pati DSWD, halimbawa po yung ganon, yung may naabuso, protection ng DSWD yon, yung biktima, bibigyan nila. Halimbawa ngayon, yung Pantawid Pamilya, isang problema kasi natin talaga ang kahirapan, di ba? Paano papasukan ng gender ang Pantawid Pamilya, no? So doon po, ang alam ko, meron silang checklist doon. Nagpa-participate ba ang tatay sa pag-aalaga ng mga anak? Yung mga ganun nakalagay yun. Kung walang trabaho yung tatay, paano sharing ng mga gawain, pagpapalaki ng mga bata. May ganun po. Yun po ang ibig sabihin ng mainstreaming. Mismo sa mga mandato ng ahensya, nakalagay yun na gender kailangan bahagi kasi may 5% budget para dapat mayroong allocation ng budget para sa mga gender projects. Malaki nga yun Malaki. Actually, sir, hindi siya malaki pag titingnan mo kasi kung lahat ng mga gawain at saka proseso lalagyan mo ng gender, parang dapat yung buong budget gender responsive Okay. Yun po ang ibig sabihin. Yung 5% budget, minsan hindi nga nila na alam kung saan gagamitin. Kasi nga po, kung mahina pa yung kaalaman tungkol sa gender, hindi nila alam ano ba yung gender, di ba? So, actually, yung GAD, Gender and Development, hindi naman pambabae lang yun Opo, tama po kayo, sir. Pero lagi na lang nami-misinterpret na pambabae lang. Yun ang lagi. Opo. Pero alam niyo, Sir Oscar, nung nasa labor education ako, tsaka kahit sa PhilHealth, there was a time nung nagsisimula ako doon, meron po kaming gender sensitivity pang lalaki para alam din nila yung mga issues nila ng mga lalaki mismo. Kasi halimbawa, naalala ko nagbigay kami ng gender sensitivity sa mga manggagawa sa rubber plantation. Sabi ng isang ng isang leader, sabi niya, akala ko ang galing-galing ko ng asawa, sabi niya. Opo, pero siyempre doon sa diskusyonan tungkol sa paano ang shared parenting, paano ang pagtutulungan ng mag-asawa para sa gawaing bahay, doon nila na-realize na hindi pa pala. Akala ko okay na akong asawa. Yung pala marami pa pala akong kailangan, di ba? Maganda po yung mga realization ng gender for men namin na ginawa before. Kasi, alimbawa, minsan sasabihin ng participant, ako, wala akong problema maglaba Huwag lang ako magsasampay. Na makikita ng kapitbahay. So, yun yung kultura, di po ba? Na okay lang ako tumulong maglaba, wag lang ako magsasampay kasi nahiya sa sasabihin ng kapitbahay. Tapos, ang mga joke nga nila dyan ano ba yan? Nung araw, Andres, di ba? Andres Desaya. Andres Desaya. Andres Desaya, ang tawag na nila, joke ng mga lalaki, Andres Desaya. Nung sumunod, Takusa.
Mga joke-joke nila. Takot sa asawa. O tapos ngayon, Canadian naman daw. Ano yung Canadian? Bago yun ah. O bago. Maglaba Canadian, magluto Canadian. Canadian. Well, anyway, nakakatuwa talaga ito. No? Yung sabi ko nga, ka-Oscar, na hindi lang naman yung sinasabi na women, kasama din dyan ang mga nakatatanda. No? Kasi ang dami nating kababaihan na mga senior citizens na rin. No? So ano nga ba ang mga karapatan? Kasi I'd like to know, no? Kasi pag sinabi lahat ng mga tema no nitong ating celebration, no, it will always boil down to equality, 'di ba? And inclusivity. Gusto ko kasi malaman, Ma'am Leoncia, ano ba ang karapatan in the first place ng mga kababaihan? Kasi as I've said kanina, para tayo talaga second rate, no? So to speak, no? Talagang kumbaga, weaker sex tayo than the men. Then if you see, but ngayon nakikita ko din naman no sa ating lipunan na nakakasabay na din ang women, no? They are already being empowered. Before, let's say for example, may yung mga trabahong pang lalaki lang. Pero now, like sa PNP, we already see women, no? With so ibig sabihin nakikita na rin natin yung disparity, yung kung ano ang nagagawa ng lalaki. So there is more or less equality na, no. Pero ang tanong ko lang, sa una, ano ba talaga ang mga karapatan ng kababaihan? Kasi ito yung hindi nila masyadong nahihimay-himay, no? Kung we will go to God, no? Meron tayo dito, mababasahin natin yung mga suggestions dito sa ating chat room, no? Kasi maganda, may mga experience din sila, no? Lahat ng mga LGUs that they undergo training also and seminars. Kasi yung God, bago po ito eh. Mabuti ako naabutan ko din yan. Naabutan ko ito na nagkaroon kami ng seminar, no? Gender and Development, no? Sa lungsod ng Makati. Last year ko na magre-retire na ako. Kasi dapat rini-require lahat po ng LGUs, no? Na bago kasi itong section. Ang God, no? Sa local DSWD, ay ito talaga dapat lahat ng empleyado ay mag-attend po, makapacitate with regards to this, no? Pero dito sa kababaihan, iba naman ng women. So we have the commission, no? So ibig sabihin, there is an office that takes care, of the rights and welfare of women. Okay? So mayroon ba nakalista ba yun doon? Ano ba talaga ang mga karapatan? Ano yung mga karapatan ng kababaihan? Kasi unahin natin, what are their rights as women? Actually ma'am, yung sabi niya, 'di ba, gender equality, ibig sabihin pantay na karapatan, equality, pantay na karapatan ng lalaki at babae. So ibig sabihin, halimbawa sa employment, 'di ba, karapatan sa kabuhayan, dapat ang babae at lalaki ay may pantay na karapatan sa workplace, sa pagtatrabaho. May pantay na karapatan sa buhay. Bakit sa buhay? Sa China, one child policy, ang lalaki ang unang binubuhay, 'di ba? Kumbaga, lesser yung sa women, 'di ba? Priority. Opo, mas priority siya. So yung karapatang mabuhay, kapantayan sa kabuhayan, sa karapatan sa buhay, karapatan. Siguro ito yung isa sa mga issue, ma'am. Halimbawa, karapatan sa sariling katawan. Kaya hindi masyadong makapagpasya, 'di ba? Pagtungkol sa panganganak, 'di ba? Hindi masyadong pag tinignan mo kahit yung mga contraceptive methods sa decision making, no? Sa decision making. May cultural din siya. May cultural na factor. Hadlang, opo. So, yung karapatan sa makapagpasya para sa sariling katawan, bakit nga ba mas maraming babae ang nare-rape, 'di ba? Mas maraming babae ang naaabuso. Kasi maliit ang pagtingin sa kababaihan. Parang, so until now, it's still there, no? Nandun pa rin yung stigma, no? Kasi like, at saka yung ma'am, at saka yung halimbawa yung blaming the victim, halimbawa, kaya yan na nabubugbog ng asawa kasi bungangera. Ba't kaya nagbubunga nga, 'di ba? O kaya sila nahaharas tsaka na nare-rape kasi maiksi sila magdamit.
Pero it's not always the case, di ba? Hindi naman laging ganun. May mga, there was a time na sa Marikina dati, nung nagbubuntis ako sa bunso kong anak, sabi ko parang ayoko na yatang mag-anak ng babae. Sabi ko, dalawang boys na, parang, kasi there was a time na sunod-sunod, parang sa Marikina meron, tsaka sa Makati, yung mga empleyado umuuwi ng gabi. Yes, Na-rape. oo. So, ibig sabihin, hindi lang yung maiksi ang damit ang nare-rape, or hindi lang yung mga promiscuous ang sabi nila, di ba? Yung rape ay pwedeng mangyari sa bata, sa matanda, at saka kahit sinong babae or lalaki rin. Pwede rin, di ba? Meron ngang gay na rape, di ba? At walang garahe yun. Yeah. So ito, I would say that mga challenges talaga din ito, no? So kung sa hanggang ngayon, it is talaga continued pa rin yung mga advokasya, yun yung pakikipaglaban tungkol dito, no? At gusto ko muna, Ma'am Leoncia, basahin muna natin yung ating meron mga comments tayo dito sa ating chat group, no? Magandang hapon sa inyo, yung ating mga suki. Okay, very interesting Zoom meeting, sabi ni Esther Torres. Hello. Dito, meron dito statement, no, sharing. Sabi ni Owa Mabel, kilala ko, hi, Owa Mabel. Good afternoon po. Nung nagtatrabaho pa ako sa LGU, lahat po kami mga employees ay required mag-attend ng seminar tungkol sa VAC. Yan. And then, mula nung, yun ang sinabi ko sa kanina na I think pati din yung God, no? Kailangan ikakapacitate natin ang ating mga empleyado, no? Mula na noong ang mga misis ng tahanan ay nagsimulang magtrabaho sa ibang bansa, yung mga house bands ay biglang nabukas ang isipan na ang household chores ay hindi lang pang babae, kundi pang lalaki na rin. Tama din, no? Kasi yun nga, yung nagbukas tayo ng pagtatrabaho ng mga kababaihan, yung domestic help, no? Sa abroad, ay naiwan yung mga anak, not only doon sa mga husbands nila, naiwan din sa mga nakatatanda, nun sa mga lolo at saka lola. No? So, siguro on that point, baka yung equality na natututo na rin at nabuksan na rin ang isipan yung mga lalaki na to be equal with us, no? On the other hand then, dahil doon alam naman natin yung ating kultura at ang ating relihiyon din, no? Sinasabi palagi na ang upper hand, yung nagtatrabaho ay ang lalaki, di ba siya ang ama ng tahanan, di ba yung babae naman ay siya naman yung ilaw ng tahanan, so siya nasa bahay. Pero ito sa ating nakikita, parang there is already equality kasi ang dami din po ng mga kababaihan na nagtatrabaho na at ang kanilang mga asawa ay sa bahay, kung meron silang konting negosyo, sila na rin ang nag-aalaga sa mga anak, naggagawa ng household chores, naglalaba, nagluluto, diba? Naghuhugas ng pinggan, nagwawalis. Actually, so, yan po. Actually, Ma'am Marichu, yung tawag dito, parang forced to good no, yung mga nag-abroad na, halimbawa, yung babae umalis. Pero pag tinignan po natin, marami talagang mga issues na dahil doon sa paghiwalay ng family. Kaya hindi lang to usapin ng gender equality talaga. Kaya nga gender and development Kasi gender, kakabit siya talaga ng development. So yung kahirapan, kailangan umalis yung isa, 'di ba? Nahiwalay yung pamilya, nagkawindang-windang ang mga anak, maraming cases na ganoon. Tapos yung usapin ng equality, yung kanina sinabi natin, equal sa rights at saka mga benepisyo. Halimbawa, ang mga babaeng nasa bahay, 'di ba? Wala silang benepisyo. Wala silang SSS, wala silang but they are doing same na mga trabaho na kung ilalagay mo, meron nga tayong kasambahay na batas Pero yung mga babaeng nagtatrabaho full-time sa bahay, ala naman din silang mga protection, no, social protection. Unless ipa-enroll sila ng asawa nila sa SSS. Pero syempre kung kulang ang pera,
wala ka na rin pambigay sa SSS para sa asawang walang trabaho. Mhm. Tapos yun po, hindi lang siya usapin kasi ng equality. Usapin din siya ng equity. Kaya parang pag sinasabi ni Sir Oscar na bakit nga babae lang, no? Siguro binibigyan kasi natin ng diin yung usapin ng kababaihan kasi nga hindi pantay eh. Kumbaga sa timbangan, hindi pantay yung yung timbangan. Kaya Mhm. medyo mas madami tayong ginagawa para i-level up yung babae at pumantay siya. Pero hindi pwedeng kasing ang pagtingin natin ay kung ganito yung maternity, ganito din yung paternity. Mhm. Bakit ang babae 105 maternity, ba't yung lalaki 7 lang? Sino Mhm. ba nanganak? 'Di ba? 'Yun ang usapin doon. Sino ba nanganak? At saka, halimbawa, sasabihin, minsan may mga piloso po, sasabihin nila, di pantay na pala dapat equality. Di tumayo na rin sila sa bus o sa train. Ah, Yung mga babae, pwedeng buntis sila, pwedeng nagdidismenorrhea sila. May matres kasi yung babae, kaya may mga iba siyang pangangailangan. mhm. Minsan ano nga ako diyan yung halimbawa sa mga anak na babae at lalaki, may mga needs yung babae na hindi need nung lalaki. Katulad ng napkin at saka tissue. Hindi masyadong kailangan ng lalaki ang tissue at napkin. Kung bibigyan mo ng same allowance yung babae at lalaki, may iba siyang pangangailangan. Hindi pantay. Equity yon, di po ba? Parang hindi mo pwedeng gawing pantay na pantay kasi hindi na medyo magkaiba rin sila, 'di Mhm. ba? Yung mga halimbawa nung nakapasa yung gynecological, no? May leave pa rin pagka ang babae ay natanggalan ng matres o Mhm. nagkaroon ng breast cancer, meron siyang dagdag na leave, no? Parang 60 days maximum. Pero kung maliit lang Kasi, yung tinanggal na mass or bukol, hindi naman mhm. kailangan 60 days. Pero may ganon. Kasi Meron, hindi pantay na pantay. Equality and equity ang usapin. Kasi may ibang pangangailangan. Parang ganon. Katulad sa matanda ngayon, sa atin, sa nakatatanda, di po ba? May ibang pangangailangan ang nakatatanda eh. Yung ating mga footbridge, hindi siya friendly sa matanda. Hindi na kayang akyatin ng matanda yung footbridge sa may NEPA Q-Mart. Diba? dapat, Yun yung usapin ng hindi pwede equality, equity. Kasi may ibang pangangailangan. Humina na ang tuhod ng ating mga elderly. Hindi niya na kaya. Dapat meron ng elevator or may escalator na. Kasi hindi niya na kaya umakyat. So yun yung usapin ng equity. Hindi pwedeng pantay mhm. na pantay kasi may mga ibang pangangailangan. Katulad ng mga PWDs, iba rin ang pangangailangan. So iba yung hindi pwedeng equal na equal. O tumayo na kayo sa bus kasi sabi nyo equality. Paano ang buntis? Paano ano? Kaya ngayon sa train, meron na tayong space para sa buntis, may mga bata. Diba? Kasi iba yung Na, pangangailangan. Di na sila sisiksik dun sa mga o, able na kaya ano. ngayon na napag-usapan din doon sa review no, ng para sa atin nakatatanda na yung pinoprovide yung mga train, yung mga buses for the elderly ay dalawa lang, 'di ba? Kukunti lang din. So halimbawa, marami ang magsumakay, 'di ba? Mm-mm. Hindi Di siya parang sapat. Oo. enough. Oo, hindi siya sapat. Well, dito sa kasalukuyan natin pinag-uusapan, alam natin na may mga issues talaga patungkol doon sa karapatan ng mga kababaihan na hindi pa natutugunan, no? So ano ba ang nararapat, no? Ano ba ang dapat gawin, no? Na talaga ito maisulong at mabigyan pansin. Kasi I know that even with the office, no? With the office of the Commission's Office of Pro Women, ay medyo kulang pa, di ba, ma'am? Kulang pa siya. So ano bang sektor na pwedeng tumulong para pagpa-unlock nito na kanilang mga karapatan? Kasi parang I think mahirap din isipin yon. Like for example, no, yung halimbawa sa trabaho, no, hindi naman talaga lahat na kaya ng babae, 'di ba? And those ano naman job opportunities ay para sa lalaki, 'di ba? So yun din, so yan din ay isang sagabal, no,
patungkol dyan sa equality, gender equality. So parang I feel na kailangan meron talagang gawin. Sa sitwasyon ngayon, ma'am, ano ba ang maimumungkahi mo na pwede natin magawa pa at masolusyonan itong mga problema na kinakaharap ng ating mga kababaihan? Actually po, katulad ng inumpisahan ko, 'di ba, na medyo nakita naman natin may improvement. Pero yun po ay yun ay utang na loob talaga sa mga kababaihan na consistently nakikipaglaban para sa kapantayan at saka equity. Yun po yung effort ng pamahalaan na mainstreaming. Tingin ko scientific naman yung ginagawang hakbang, no? May yugto-yugto siya. Mula sa parang nagsisimula pa lang hanggang sa unti-unti umakyat yung level ng awareness ng mga ahensya. Mayroon pong score sheet yon para yung pagbibigay ng serbisyo sa mandato ng ahensya, may sistema na siya. Hindi siya parang bara-bara. Bara-bara. Meron pong siyensya na silang ginagawa. May point system. Tapos, every year, nagsasubmit ng plan ang mga ahensya, God plan. Pagka hindi sila nakasubmit, di ma-approve ang budget nila. So, meron na pong ganong mga sistema sa government agencies. Kaya, ang sa akin, dahil hindi madali magbago ng kultura, talagang sama-sama talaga tayo dito. Kaya halimbawa, kahit sa KOSE siguro yung kung papaano sa mga nakatatanda din magkakaroon ng mga consciousness raising pa. Kasi kahit naman matanda, nakaka-influence pa din tayo eh. Correct, Lalo tama. ang lakas-lakas ng impluensya ng matanda eh. Di ba? Ng nakatatanda. Kaya tinatanong ko po, ma'am, kung ano pa ang mga sektor na pwedeng tumulong, no? Sa pag-unlock itong mga karapatan. Kasi like for example na nasabi mo na meron naman talaga dynamics, meron naman talaga nagagawa, no? Ito ba ay naaabot nila yung mga nandoon sa komunidad, yung mga nasa mababa? I mean, doon sa mismo the very communities, no, sa far-flung areas. Kasi dito po talaga ang very rampant, no? na may mga nangyayari. So naaabot ba ito? So based on the data, may datos tayo with the commission with regards to this, yung paano nila na-address itong mga problema ng mga kababaihan doon mismo sa mga barangay, doon sa mga kasulok-sulukan, even sabihin natin sa Mindanao, sa BARM. Kasi we have lots of problems there, no? Not only sa kababaihan na sektor, kung hindi pangkalahatan na lang. Opo. Kaya nga Ma'am Marichu, kaya nga po ako naniniwala na maganda na yung, kasi nagsimula yan puro women lang, di ba? Women and development nung araw. Tapos naging women in development. So, ngayon, diba? gender na. Parang yung NCSC natin, di ba? Off senior. Yung off na yun, ang laking ibig sabihin, di ba? So, women and development. So, isasama mo si women sa development. Tapos, women in development, dapat nandun na siya. Siya na yung nandyan sa development. At ngayon, gender and development. Ibig sabihin, hindi lang yung babae. Dalawa na ang involved. At development, kasama na usapin ng poverty, kasama na lahat ng mga issues ng pag-unlad. Kaya minsan sabihin nila, bakit pa kayo makikialam sa usapin ng kahirapan? Siyempre, usapin siya ng pag-unlad at nandyan ang lalaki at babae sa usapin na yan. Bakit kayo makikialam sa senior? Siyempre, nandyan ang babae at lalaki at dapat may pag-unlad, di ba? Meron silang benepisyo sa pag-unlad. Or kasama sila sa mga usapin sa pag-unlad. So parang yun yung aking. Kaya, halimbawa ngayon, ako may 2 apo. Yan. So, sabi ng yung mga lengguwahe, di ba? Ingat na ingat ako kasi isang lalaki at isang babae ang apo. Sa mga toys nila, bakit yung mga robot lang yung ba't si Alon lang ang naglalaro ng robot? Bakit yung si babae, hindi pwede. Yung kanya, doll at saka yung mga bahay-bahayan.
O kaya yung parang kitchen tools. Talagang may mga studies naman dyan na yung matatanda mismo kung paano natin ine-expose sa mga bata. So, ganun yung kultura na papatuloy. Correct. Tama Kaya, yan. malaki ang role ng mga lolo at lola sa pagpapalaki at pagpapanatili ng kultura. Yun nga. Sabi nga nila talaga. Minsan nagagalit ang lola at lolo, di ba? Sa mga bata. Bakit? Wag yan. Wag Oo. yan. Pambabae yan. Panlalaki yan. Ay nako, nasisimulan ang pagkakahon. Opo. Okay. Kaya nga sabi nga nila, we make change, no? For work for women. Natama siya, no? Kasi, yung we also have to make sure then yung empowerment of women and to, their active contributions to society, no? Just like the senior citizens, di ba? It is very clear in the Constitution, di ba? Yung aming, part kami doon sa nation building. So with women also, di ba? Kasi they also have active contributions and to the society, no? Dapat din talaga kilalanin ng ganon. 'Di ba? Kasi dito actually, naman sa aming sector, nakakalungkot nga Nakakalungkot po kasi alam nyo ba na hindi napapansin, may gender tayo may gender gap index. Na international ito na ranking. Ang Pilipinas, napunta na po tayo sa 7, napunta tayo sa 9. Abay, 2022 nag-slide tayo sa 21. Ngayon umakyat ulit 16. Alam mo yon yung parang roller coaster Yun, erratic. I am talking, Ma'am Leoncia, no? I am talking ranking, but I am talking on the contributions contributions of women to development, ha? Yan ang ibig kong sabihin doon sa aking tanong. Tama din, kasi minsan pag ganon-ganon tayo, what seems to be the problem and the reasons behind that? Bakit tayo ay hindi tayo nag-uunlad? Inconsistent tayo? Kasi po, Sir Oscar, di ba? Parang nakadepende sa leader Minsan, di ba, yung katulad nun, kung ang leader ang itinuturo natin sa gender sensitivity, yung pagmumura di ba? Yung worst na pagmumura putang, di ba? Tapos, di ba? Tapos maririnig mo, leader mo, nagsasabi ng gano'n. Di ba? Atras abante ang ating sa akin, sa opinion ko, kanina pa ako, kung yung pala naka-mute pa lang. Mute ka. Wag mo na i-mute, Sir Oscar. Kasi may tumawag. Ngayon, yung sinasabi pa, paano ba? Lahat tayo, meron tayong dapat partisipasyon. Hindi natin dapat iasa lang doon sa grupo na nag-advocate yung tungkol doon. Tayo, katulad ng sabi ni Madam Choi, na merong cross-sectoral tayo. Yung na concern din ninyo, pero concern din namin. Kaya cross-sectoral advocacy, so agenda natin. Kaya sama-sama tayo. Isa pa, kaya hindi tayong sinasabi nyo na para tayong roller coaster ang ating leadership na sa implementation ang ating problema. Maaring sa isang lugar, stricto sila ron, pero doon naman sa isang lugar, hindi. Napansin nyo, doon sa Subic, bakit sumusunod sila ron? Mantalan sa labas ng Subic, hindi sila sumusunod. Ganon din yon. Anumang ating pulisiya o anumang batas, kailangan pag in-implement natin, pare-pareho. Ngayon, tayo ay kasama. Tayo ang nagmo-monitor. Tayo ang nagsusulong. Hindi sapat na yung sabihin lang natin. Subaybayan natin, i-monitor natin. I'll give you an example. Dito sa amin, mayroong mga batas na isinulong ang tawag dito, mga senior regarding doon sa dito sa mga tricycle, because we were the one na nag-request sa sanggunian na magpasa ng standard width at saka height ng tricycle. It took us 5 years bago na approve. Ngayon, ang tagal dahil may politika ron
Ayaw. Yun Dahil pala. yung political will. Yan ang resistance. Dahil, Politics. ngayon, yung kung maaari, hindi sila sumusunod. Pero kami, very insistent na hanggang ma-approve nga yun. Kung hindi kami naging masigasig, hindi yun ma-approve. Ngayon, doon sa implementation naman, hindi na rin binabanggit kami, bakit ganon? Hindi yung iba, hindi sumusunod. Sa amin, kumbaga sa na hindi naman ibig sabihin tapos, pero kailangan din namin ang tulong ninyo, hindi lang kayo magsalita. Put it in writing o kaya dyan sa social media. Nag-uusap-usap tayo lang. Pero why not call the attention kung sino ang kung sino ang ahensya na nakakasahod. Hindi tayo lang. Ganon napapansin ko sa ating kwan. Tama kayo. Ito, sabi naman Tsaka yung sharing, Sir Oscar, yung sharing po ng ng mga best practices, mahalaga yun eh. Yes. Halimbawa, katulad niyan, sinabi nyo, sa inyo palang lugar, nag-advocate kayo na yung mga tricycle, ayusin yung height at saka yung di ba, yung width. Forma ng tricycle, di po ba? So dahil nga ang mga senior ang hirap bumaba pagka, di ba? O kaya sobrang sikip ng nauuntog na, hindi na makayupo. Anyways, so yan po mga example na pwedeng pagtutulungan. Kaya mahalaga talaga yung network. Mahalaga yung mga network. At saka yun nga, advokasya sa katulad nung ginawa ninyo sa NAPSI, Ma'am Choi, tsaka yes, ma'am. di po ba na napag-usapan ng mga senior all over the Philippines, ano yung mga concerns na pwedeng tugunan at the legislative level, ano yung pwedeng patugunan at the LG level, di ba? Yes. So yung ang ngayon, sana maintindihan ng mas maraming Pilipino na mahalaga ang kanilang boto. Kasi ang mga malalagay doon sa mga posisyon na yon, mahalaga sa ating kapakanan. Kasi ang mahirap po kasi ngayon, halimbawa, alam nyo ba nung nanalo yung anti-sexual harassment law, nakipag-meeting talaga ang mga kababaihan sa 20 pa lang noon na mga congress na babae, mga congress representatives na babae. At talagang prinisent sa kanila itong issue ng anti-sexual harassment na sinusulong ng kababaihan. So mahalaga yung yung awareness mismo din ng ating mga mambabatas. Correct. Issue. At kaya mahalaga yung mga samahan. Kasi hindi ka naman papakinggan kung mag-isa ka lang, di po. Kaya halimbawa, yung pag-organisa ng KOSE, mahalaga yan. Yung pag-organisa sa level ng NAPSI, ng mga sektor, mahalaga yan. Di po ba? Para maisama yung mga boses, iba-ibang boses. At saka yung patuloy na pag-organisa sa mga samahan sa baba. Alam nyo ba, nung araw, ma-share ko lang, nung araw nag-organize kami ng kababaihan sa komunidad. Tapos, ang isa sa naging proyekto, poso. Wala kasi silang tubig, so poso. Alam niyo yung mga babae doon, talagang pinantayan nila ilan ang tubong inilubog sa poso. Ayun. Kasi di po monitoring. Bantayan yung proyekto. Tapos naglagay ng kanal doon, binantayan nila ilan ang mga bakal na inilagay dyan. No? Kasi siyempre pwede mo naman i-check yon. Kaya kailangan ang mga mamamayan, sila, aktibo talaga na alert kikilahok sa mga Hindi lang, ayan, may nakalagay na on this site will rise. Ganun, hayaan mo na, di ba? Yun. Kailangan hanggang sa level ng talagang participatory, tawag dito. Ito, Oscar, meron kasi kang sinabi kanina, ito sabi ni Jaime Lozon, no? Good afternoon po. May mga batas, MC executive order po tayo na minsan hindi na ini-implement ng LGU at barangay kasi walang penalty. So it will boil down to full implementation of the law. Nung nag-review kami, no, yung sa RA 9994, ang dami pala natin batas,
pero hindi siya nai-implement ng maayos. Hindi rin siya napapansin, no? So I think ito nagsabi dito na dito naman sa karapatan ng mga kababaihan, ay baka nga may mga batas talaga na hindi talaga siya nai-implemento down in the lower in the smallest government natin sa barangay mismo. So walang penalty daw. Oo nga naman. Kung nagkasala, iimbestigahan lang, okay na, walang penalty. I think tama din na may penalty sa bawat nilang ginawang hindi tama. Ay dapat talaga. Kaya nga ma'am Joy, babalik po tayo dun sa ay yung kaalaman ng mga mamamayan kasi halimbawa meron tayong Magna Carta of Women, di po ba? Meron tayong Magna Carta of Women, lahat na ng hindi ko hawak yung kopya, pero di ba lahat ng mga batas na regarding women pinagsama-sama na sa Magna Carta of Women para mas mabilis na nating makita yung mga batas. Katulad nung ina-advocate natin for Magna Carta of the Elderly, di po ba? Yes, oo. So, para yung lahat ng batas na yon na number ganito, ang hirap tandaan, ilagay na lang siya sa isang dokumento. Sa isang booklet lang na maliit na they can bring anywhere para makukonsulta nila. Diba? Kung sakasakali man meron silang kailangan malaman. Kasi minsan, ang akala mo ganito, yung pala may amendment, iba na pala yung iba na. Yung ganun. So, yun ang pagkukulang ng mga leader. Hindi naiibaba o hindi na ikakaskade. Natanggap natin pero hindi natin naiibaba sa baba. Yun ang lagi kong inuulit kapag may mga meetings. Hindi sapat na alam natin, hindi naman natin ibinabahagi sa baba. Pangalawa, napansin ko nga yan, meron kami rito na isang batas pero walang IRR. So, hindi depende sa interpretation nung nag-i-implement. So, sinasabihan ko pero wala kailangan collective yung sinasabi ni Ma'am kanina na sama-sama tayo. Pagka individual ka, mahirap Ngayon, paano natin magagawa yon? Collective, magawa tayong resolution. Kahit na ikaw ay maliit na grupo sa isang barangay, pagka yung lahat ng barangay ay merong ganun lahat ang ina-advocate, palagay ko mapipilitan ang LGU o ang senador o ang congressman na gawin yung gusto natin rather than paisa-isa tayo. Kanya-kanya lang. Parang walang nangyayari. While kung tayo ay nag-volunteer ako, o sige, may template ako, papalitan nyo lamang, i-edit nyo lang, then yun pero yung laman, iisa. Meron tayong, kahit sabihin nila, ay anong magagawa ko? Ay ako'y kahit nasa bahay lang. Pwede. Signature campaign. Signature campaign. Actually, tama yan, Ma'am Leon siya about the signature campaign. No? Kasi ito yung pag sinabing nagpa-signature ka, ito yung boses ng the very stakeholders. Ito yun. Pero meron tayo ngayon sa chacha. Sa chacha. It's not about chacha. Kung hindi yung natin, di ba? Kasi kumuha kami, yung organisasyon namin sa senior citizens about the universal pension. Naghingi talaga kami. We went around ito, verifiable signatures, di ba? Because ito yung boses. Hindi siyang gumagawa ng batas. Because sinasabi doon na, bakit yan ang signature? Yan bang gumagawa ng batas? Don't they know kung whoever man yan na nagsalita na yan, hindi ba niya alam na ito yung mga signatures ng ating mga nakatatanda. Ito po yung the very voices nila na mag-i-entice ngayon sa mga mambabatas na ipasayang batas na yan dahil ito yung kailangan ng ating mga nakatatanda. Di ba? Opo. Kaya kailangan din yung ma'am actually yung tingin ko, alam nyo yung nanay ko, at age 75, natuto siya mag-Facebook. Natuto siyang gumamit ng iPad, 75. Alam nyo, siguro yan yung kasi isa yan sa mga aid natin ngayon sa mga nakatatanda. Kasi kahit di sila aalis ng bahay, nakaka-connect sila. Katulad ngayon, nanonood ang mga ibang nakatatanda. Current events, di ba? Kung ano bang nangyayari Tapos, katulad niyan, signature campaign, pwede naman talaga na online yun. Tapos, nakaka-comment sila sa mga, di ba, discussions, kaya nila mag-chat. Kaya,
sa isang banda malaki ang tulong ng ating technology sa mga nakatatanda. Ganun din sa mga kababaihan na kahit di sila umalis ng bahay, di sila sumama sa rally, kung may signature campaign, makaka-participate sila, di po ba? So, Pero meron kailangan lang itaas ang kamulatan. Opo. Marami naman because of the technology nagiging biktima yung sa natin discount. Mga babae. Yeah, mga fake news. Yung mga babae. Mga kababaihan din. Oo, yun ang marami na. Maraming scammers, tama kayo ka, Oscar, no, na napupunta sila doon sa mga dating pages, no, tapos pagkatapos doon sila naaabuso, no, and yes, so tama din yun na siyempre may mga advantages at disadvantages yan, no. At tulad na lang sinabi mo, tudugtungan ko yung sinabi mo, Sir Oscar, no, yung proper dissemination ng ating gobyerno, yung pamahalaan. Katulad ngayon, 'di ba, ang DTI naglabas sila ng administrative order increasing, no? Increasing ngayon the limit from 1.3, 'di ba? 65 pesos to 125. Pero I was at the grocery starting March. Okay, ang sabi nila doon March, meron na. Pero hindi alam ng ating mga business establishment. So, ibig sabihin, nasa level pa lang ba ito ng national o doon sa national agency, disseminated to the NCSC, at hindi pa rin ito na-disseminate dito sa mga LGUs, no? So, ano yan, Ma'am Choi? Sorry, hindi ko alam yung bagong yan. Okay yan. Meron na kahapon lang ako nag-grocery correct. Tinesting ko kasi dahil doon sa meron bagong administrative order ang DTI, no, na in-increase na nila yung ating limit, yung 5% na sa selected items ng basic commodities, basic necessities as well as yung prime commodities, no. Dati kasi 1,300 per week lang. Okay, so that means 65 pesos lang ang diskwento doon. Ngayon they had increased it already through an AO from 65 to 125 or 2,500 na. Hindi na siya 1.3. So nag-grocery nga ako kagabi kasi I wanted really to test. Kasi sabi nila effective March. If March 3 na tayo kahapon, 4. So pagpunta ko sa grocery, walang alam ang business establishment na meron na pala yung ganong batas. So, in other words, pag ito ay this will take effect, no? Papalitan din po yung mga booklets po ng DTI doon sa OSCA offices. So, kailangan ilalagay nila doon. Papalitan nila ngayon yung 1.3, di ba? Papalitan ngayon nila doon yung discount na 5%, which is 65 pesos. Papalitan nila yun. Di ba? Naka-ano yun? Naka-program yung kanilang cashier sa BIR. Cash register. Kasi naka-connect yan siya sa BIR. Pag hindi talaga siya walang discount, hindi mag-a-appear. Pero ito din ang gusto ko din malaman ng ating mga nakatatanda, no, na yung cash registry yan, supposed to be mis-seal yan ang BIR. Ay sila lang din ang nag-i-input, okay? Not actually the BIR. So, silang nagpo-program. That's right. That's right, Sir Oka. Ay, ibig sabihin noon ay how sure are we na ang BIR yan? Kasi dapat sinisil yan eh. Ang cash registry has to be monitored by BIR at sinisil yan. Sinisil, so, it's being sealed. So, ayun. Basahin mo. Yun ang trabaho natin na i-check natin. Monitoring, yes. That's one of our duties. Regarding dun sa sinabi ni Ma'am Choi, I have ako mismo na-experience ko rin. Ang memorandum ng FDA ay 2015 o 2018. Ngayon, nagpunta ako sa opisina ng FDA. Sabi ko, etong wheelchair ba ay kayo ang nagmo-monitor kung nagbibigay ng discount? Sabi niya, wala namang discount ang wheelchair. Meron po. Ayun nga eh. Imagine,
Imagine. Nasa A natin, 9994, health. Ayun DOH mismo. po. Ayun mismo ay line agency ng DOH ay hindi alam. Opo. Imagine. DOH Kaya, po yan. pero dapat silang alam. Ngayon, tayo, siguro, pwede nating bigyan ng mga kopya pagka hindi nila ako ilang beses na sumulat ako sa malalaking supermarket. Yun, at saka drugstores. Okay, let's have a copy of that AO at saka yung mga executive order. Kailangan natin yan. Meron tayong kopya. Hindi tayo lang. Bigyan din natin sila. Katulad ng sabi mo. Hindi nila alam. Yun nga sila nga, bigyan natin sila kasi para may basis ngayon. Di nakanganga lang sa akin yung wala daw. Tapos, ipareceive natin para hindi sila makatanggi. Nasabi, hindi namin alam yan. So, yun ang ating magagawa. Okay. Bigyan natin muna ang daan yung ating mga nakikinig at nanonood sa atin. Ito, suki natin ito, si Sir Richard, no? Laging nakapaa. Hindi ko na nga po maakyat yung footbridge sa Don Fabian Commonwealth, Quezon City nang hindi nanganganib na maaksidente. So hindi talagang importante talaga yung mga infrastructure, with the Department of Highways. Diba? So hello din kay Fred Villaflor, MC Ratubada, Gabutnan, from Bacoor, saying hi. Gloria Ramirez, yung ating mga suki, Teresa de la Cruz, watching from Parañaque. Lily Vargas, good afternoon. Watching from Cambodia, hello po. Meron tayong mga nagsusubaybay sa ating FB Live ng Senior Citizens Tips na wala po dito kung hindi nasa ibang bansa. Rosaline Pilande Palado. Ayan. Yes, Owa Mabel. Nice seeing you too. Kaibigan ko ito, kasama ko ito sa mga seminars o mga conferences. Fe Sumandal. Kaibigan ko din ito. Dating DSWD sa elderly sector ng Quezon City. Good afternoon po. Itong OWA. Ito si Nick Elman. Sadali lang po, sir. Nick Elman from Makati, senior citizen din po ito na chairman, lead na hindi siya pinapaupo, hindi siya nire-recognize ng kanya lang barangay, elected siya. So medyo Beth Kundangan of ang dami nating nanonood ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyo lahat po ng sumusubaybay po sa ating senior citizens tips ng POSE. Ito, basahin ko naman itong sa atin nag-watch din. Very interesting daw. Sabi sa Zoom meeting, mabuhay po, sabi ni Esther Torres. Ganon din si Hilda Inalisan. Good afternoon. Si Delia Camacho. Magandang hapon po sa lahat. Viewing here from GMA Cavite. Beth Kundangan. Good afternoon po. Giginto, from Giginto, Bulacan. Okay. Ito naman si Maria Rosa Tomada Mayagma. Good afternoon po sa lahat. Viewing here in LGU Merida, Leyte. Dito sa inyo ito Leyte. Good afternoon po. Noong nagtatrabaho po ako sa LGU, lahat po kaming mga employees ay required mag-attend ng seminar tungkol sa Bausi siguro ito. Onting malinaw. Good afternoon. Watching always. Ito yung regular. Owa Mabel. Mula nung ang mga misis ng tahanan ay nagsimulang magtrabaho sa ibang bansa, yung mga husband ay biglang nabukas ang isipan na ang household chores ay hindi lang pang babae, kundi pang lalaki na rin. May nursing na nga Meron nang nursing na lalaki Hindi lang. At may nagpipilotong babae. Yes. That's right, no? Dati konti pa lang sila. You can count by your fingers ang mga pilots na babae. Pero now, ang dami-dami na rin nag-aaral at para maging pilot. Mga police, no?
Sa Sa bumbero. PMA. Sa PMA. At saka ito yung sa, what's this? Sa fire department, ha? Akala ko lalaki lang nandoon. You could just imagine, when they respond. Mabilisan yun, di ba? So meron na tayo babae doon, no? So, we're getting closer So, to what really what we Kung want kaya mo, for kung women. kaya mo, kaya ko. Oh, yun nga yung ano natin, di ba? Ang kakayahan, karapatan at kakayahan pero sa babaihan. andun pa rin yung limitasyon natin. Now, we have to accept na yung pwede sa akin, hindi pwede sa inyo. Yung strength ba? Meron, ano yun, magkapareho pero may pagkakaiba rin, di ba? Okay. Kasi hindi talaga pantay na pantay dahil hindi naman pantay na pantay ang biology. Correct. Hindi, Dapat naman, dyan nagtutulungan na lang, di ba? When you join together, di ba, mas strengthen, mas malakas, di ba? Sabi nga nila, there is strength in unity. So the women, the men, di ba? Magtulungan na lang. Ito pa, meron pa isa pa, Peso Mandal. Good afternoon, watching with you. Yes. Kilala mo siguro ito. Kilala mo yun, oo. Ngayon, ang ating dito sa ating pag-uusap, naging interesado ako sa sinasabi ni ma'am na yung kapag bibigay nila ng seminar, that was during the time na employed kay sa PhilHealth. Yun ba yun? Opo, meron po talagang programa. Lahat ng empleyado dumadaan sa Gender and Development na seminar. Tapos every year meron po talagang sinasubmit na plano ang bawat ahensya sa para sa budget. At kapag hindi ka nakasubmit ng God budget, hindi approve yung kabuuan na budget. So may ganyan naman po at medyo strict in fairness sa Philippine Commission on Women para nga siguraduhin na nailalagay yan sa mandato ng ahensya. Minomonitor po talaga. Kaya lang, yun nga, sabi nyo, hindi kasi siyempre pare-pare. Pero sa military, naalala ko, si Ma'am Remy Riquen, may kasama siyang pare. Nagbibigay sila ng GST talaga sa mga military. Tsaka si Attorney Miles Esquivel, kasama namin yan sa National Gender Resource Pool. Meron po kasing create ang Philippine Commission on Women na pool na ito yung mga kung may mga pangangailangan ng ahensya, sila yung magbibigay ng mga training. Nung una po kasama po ako, pero nung nag-retire na ako, hindi na ako nag-renew. Anyways, ang sana tuloy-tuloy, hindi maputol kasi kahit paano meron ng kaunting gain, no? At saka pagtinignan natin mula pagka-baby, kaya from womb to tomb, ang usapin ng kababaihan at kalalakihan ay mula sa pagkasila, sa sinapupunan hanggang sa pagkamatay, no? Kasi mas maraming babae, sorry naman Sir Oscar, mas maraming babae ang naiiwan na mahaba-habang buhay. Kasi may 6 years o mga ganun, more or less, mas matagal ang buhay ng karamihan sa babae kaysa sa lalaki. Maraming mga factors doon, pero maraming iba-ibang factors. Kasi ako, ang nakikita ko, kasi mga lalaki, hindi nagkukwentuhan ng buhay over, laging sa mga beer nila, inaano yung buhay no? Yung mga babae, magkadikit lang ng konti, alam mo, good yung mga buhay. Ang tawag doon, ma'am, alam mo kung friendly. Very friendly, no? Very friendly ang mga kababaihan. Yung release ng problema, mabilis lang. Yung mga lalaki, magkukwentuhan sa bote pa. May bote pa yon, tapos may sigarilyo pa, di ba? Ayan. Ala. Eto na, hindi natin namalayan, no? Malapit na pala tayo. It's almost 4 o'clock, but nag-i-enjoy siguro. Nag-i-enjoy tayo dito. May last question ako. Doon pa sa seminar nyo, ma'am, kasama ang mga lalaki pagka yung sagad? Opo. Yes. Nung una sinubukan namin, sir, na magkaiba. Ito nga, medyo nung nasa ako, NGO, talagang hiwalay yung lalaki at babae kasi siyempre, nagkakantsawan, di ba? Pero nung hiniwalay namin yung lalaki at babae, alam nyo, yung mga babae umiiyak sila.
Kasi marami talaga silang naranasan na ano, 'di ba, na inequality. Yung mga lalaki naman, meron din namang nakaranas ng pabubugbog ng asawa, 'di ba? Merong nahihiya magsampay. Pero kung magkasama 'yon, hindi 'yon ano, tingin ko hindi 'yon magiging kasing bukas kung magkasama. Pero kung all men, nagkukwentuhan sila ng mga problema. Pero yung all women din, 'di ba? Pero merong akong na-conduct, ito lang, recent 2022. Nag-conduct po ako sa isang federasyon ng labor. May 3 matapang na solo parents. Talaga silang ano, kahit ano, tinutokso-tokso sila ng mga men, talagang nag-share sila ng kanilang experience ng hirap bilang solo parent. And it paved the way na yung mga lalaki din unti-unti parang nung una kasi parang tukso-tukso sila ng bubuli, parang bubuli. Pero nung yung mga babae talagang matapang nilang sinabi yung kanilang mga karanasan. Yung mga lalaki unti naglaylo ng konti at saka di ba na totoo pala yung karanasan ng mga babae. Yeah, they realize to nahirap talaga ang babae. So on that point, actually, ma'am, on that point, hindi talaga pwedeng sabihin mo magpapantay. Kasi yung childbirth lang, yung childbearing lang, sobrang pinakamahirap no, na ginagawa ng isang babae. No? Sobrang, I think, no, para sa akin, yung childbearing, no, childbirth, hindi ata matutumbasan ng kahit na anong trabaho na magagawang isang lalaki. Actually, ma'am, meron ng study dyan eh. Yung strength, kasi di ba, sasabihin, kasi mas malakas yung lalaki. Pag tinignan mo yung panganganak, yung endurance eh. Yung mas mahabang, di ba, yung endurance, yung labor pa lang. Ang ng babae, endurance. Yung lalaki, yung biglang buhat, ganun eh. Pero yung atin, pang matagalan eh, di ba? Kaya, hindi pwedeng kumpara kasi magkaiba nga ng yung isa strength na mabilis, yung isa naman yung yung mahabang sustaining. You have to sustain. That's so hard talaga to take. Kaya ako din, ma'am, alam mo, naglamas ako, yung 2 anak ko, lamas, no? Yung kasama ang couple ang kasama sa panganganak. Sabi ng doktora sa akin, sabi niya, ano ba yan? Yung asawa ang umiyak. Nung nanganak ako, ang asawa ang umiyak, sabi niya. Kasama siya doon sa lamas, no? It's a part of it. Siya rin ang nagpuputol ng Hindi naman po. Pero, just during the labor and delivery. Pag nakikita kung paano yung experience ng childbirth, mas na-appreciate nila yung role ng mga women mga women. Sa panganak. Kaya ako po hanggang ngayon nag-advocate pa ako ng lamas eh. May mga young couples na interested rin po. Oh, that's good. That's very good. Bibigay ng training sa paghinga ng tama. Natural way of delivery. Kasi isang paraan din siya para mas ma-appreciate natin yung ating unique na pagkakaiba. Ma-appreciate ng couples na talagang magkaiba tayo pero dapat magkatulong, magkasama, di ba? Kasi hindi tayo pwede i-complement. I-complement. Pero at the same time, hindi dapat nagiging hadlang yung ating pagkakaiba, di ba? So halimbawa kung ako yung daughter-in-law ko, di ba, nung nag-work siya, at saka ako rin, nag-iipon ka ng gatas, iniiwan sa fridge, di ba? Correct, Para hindi maputol yung breastfeeding. Difficult talaga yun, It's a difficult thing to do. So, malaking usapin. Malaking usapin at saka mahabang pagbabago, mahabang pagsusulong para Wow, talagang very interesting yung ating napag-usapan ngayong hapon na to. Alam niyo naman, Sir Oscar, di ba, yung oras talaga hindi natin namamalayan kasi we had really a very interesting na pinag-usapan, no? And kahit na yung mga nakatatanda, we will learn from this, no? Well, anyway, do you have any more questions, Oscar? Siguro we are going to wrap up now. What time is it? It's 4 o'clock na ba? It's 4 o'clock. It's 4 o'clock.
Oo. Ma'am Leoncia, biro mo parang hindi natin inakala na ganito na pala kabilis, no? So we will ask from you muna ano po ang ating mensahe, no, para sa mga nanonood, lalong-lalo na yung mga kababaihan. Ano, ma, 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 ano to, mahirap ang dinaanan ng pagsusulong ng usapin ng kababaihan. Alam niyo, pagdating ng March 8, lagi ako nagiging emotional. Kasi nga po, 'di ba, yung pinagmulan kung bakit nagkaroon ng International Women's Day Yes, ay talagang oo. struggle ng kababaihan. Bago nakaboto ang mga kababaihan, mahabang struggle din 'yon. Kaya at saka yung nangyaring dahil sa yung sa New York na nasunog ng mga 100 mahigit na kababaihan dahil nakakulong sila, naggagawa Right, sila ng mga oo. t-shirt. So, parang pag binabalikan ko yung history ng March 8, talaga pong emotional. At saka parang nag-i-inspire siya lalo para hindi na mangyari ang nangyayari noon at hindi na maranasan ng ating mga darating na henerasyon. Actually, sa akin po, sabi ko, hindi ko man makita yung mga efforts, yung mga bunga ng ating pagpapagod. Pero hindi ako titigil kasi alam ko, papakinabangan ng mas marami. Katulad na nga lang ng maternity na yan, di ko na naranasan, pero naranasan na ng apo ko, di ba? So, kaya sana hindi tayo titigil sa pagsusulong ng ating mga para sa pagkakapantay, hindi lamang sa kababaihan, pero sa edad, no? Kaya po pag-retire ko, nag-ano na ako sa senior, sa cooperative. Kasi alam ko na marami pa rin tayong kailangang gawin para sa nakatatanda. Um, Maraming matanda na wala na dito, nakatatanda na ang mga anak, nasa ibang bansa, wala na silang mga ganyan. O kaya mahirap din ang pamilya, kaya hindi rin maasikaso ang mga matanda, mga nakatatanda. So, ayun po, marami pang kakaining bigas para sa advokasya, no, para sa mas mahusay, mabuting kalagayan ng mga mamamayan, lalo na sa mga hindi pantay po, sa mga kababaihan, sa mga bata, sa nakatatanda. Maraming salamat, Ma'am Leoncia, isang siyempre advocate ng mga kababaihan. So thank you very much. Sir Oscar, Yes, any last message? yes, maraming salamat, Ma'am Leonie. At sana patuloy niyong isulong ang karapatan ng hindi lang sa kababaihan, karapatan ng bawat isa na kung hindi tayo gagawa, sabi nga nyo, kung hindi natin gagawin, sino gagawa? At kung may mangyari man, if we can do it, if nothing happened today, maybe tomorrow, maybe next year, maybe during our lifetime, at least we have done something. Mag-iwan tayo ng legasiya. Kami rin po sa senior, ganun din. Ang laging aming iniisip ay para sa kapakanan, hindi lamang pansarili, kundi sa susunod pang henerasyon. Kaya maraming salamat. Maraming salamat sa KOSE. We're very well salamat said, po sa inyo. Sir. Salamat din sa KOSE. Oh, very well said, Sir Oka, no? So ayan, napakinggan natin lahat po ng ating mga dapat marinig, no, with regards to women. At ito mahalaga talaga ang role ng kababaihan, no, sa ating society. And dapat ito napoprotektuhan. At we also have to preserve yung kanilang dignity, no? Kasi sometimes ang mga kababaihan ay, sabi nga nila, the weakest link, no? Pero they have also the right, no, to so many things, the right to be protected, the right to be protective of their welfare. And then ang sinasabi ko lang din dito, kasi every year nagse-celebrate tayo. Ano nga ba, nakalimutan ko kasi kanina, pero I just wanna tell everyone, no, sa ating consistent kung ano ang color, no, gusto ko lang sabihin kung ano yung color at bakit ito ang napiling color, no, ng mga kababaihan. Every time nagse-celebrate sila ng Women's Month, it is purple
At ayan na ngayon si Ma'am Yoni, naka-purple siya. Yeah. Ito, this signifies accordingly, why the purple, di ba, this signifies justice, dignity, and being loyal for the cause. Tapos sometimes we also wear green, no? And this symbolizes hope. So we're still hoping, no, that will be given, you know, all what we really want, no, for the welfare and protection of the women. At saka yung white naman, it represents unity. Tulad po ng aming mga nakatatanda ng ating lipunan, ay kami po ay nagkakaisa para din po i-protect, no, yung ating mga karapatan, ang ating mga rights and privileges under the laws that protect us. So with that, maraming salamat po, Jose. Choy, excuse me. Basahin ko, meron pang 3 rito na meron pang humabol. Gloria Pugong. Sabi ni Gloria, good day po, watching from Muntinlupa City. Si Pledge Villaflor, good day, watching from Leyte. Si MC Retubada Gatbunton, watching from Bacoor. At saka si Gloria Ramirez, watching from Cubao. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much, Jose. Again, mabuhay, salamat. Mabuhay, Ma'am Choy. Mabuhay, yes. Sir Oscar. At Ma'am Yoni, I hope to see you again. Magkita-kita tayo. Baka sa mga susunod na araw ay tayo magkakasama-sama tayo muli, no? So thank you very much. Advance Happy Women's Day. Yes. Happy Women's Day pala to all women. Sa March 8 sa Friday.